Nung nakita nyo, nagustuhan nyo ba? May picture ako dito na swamp yun, puno ng tubig. Pero in spite of that, binili ho ninyo yun. Alam mo ba yung lupang yun, binabaha? After a while, itong lupang ito, binenta ninyo kay Mayor Tumang. 2,950 po. Ang laki pala ng kita. Binili mo ng 300 pesos, tapos binili ng munisipyo ng 2,900 pesos. Magkakilala na kayo ni Mayor Tumang ng 2017. After 2 years na magkaibigan na kayo Mayor Tumang, tsaka mo lang binili yung lupa. Hindi po kaya na si Mayor Tumang ang nag-utos sa iyo? Hindi po kaya na nagkahatian kayo rito? You were one of the 4 persons that were subpoenaed because you were not attending the hearings, yung 3 hearing na ginawa po natin. Pero maraming salamat po, andito na po kayo. How do you pronounce your name? AD o ID o AD Yang? AD po. AD Yang po. AD Yang. Mr. Yang, saan po kayo nakatira ngayon? Sa Mexico po. Sa Mexico. Po. So matagal na ho talaga kayo. Taga Mexico talaga kayo. Opo, lumipat ako po. Matagal na kayong magkakilala ni Mayor Tumang din? Since noong 2017 po. 2017. Ano ang citizenship ninyo? Pilipino po. Filipino citizen ka na. Mr. Yang, nung July 11, 2022, bumili ka ng dalawang lupa, no? Dalawang Opo. section na lupa. Isang 4,646 square meters under TCT number 042-2019021-768. Ang laki po nito is 30,638 square meters. Sa kabuong halagang 10,585,200 kina Antonio Rivera, Mexico. Tama po ba? Tama po. Anong binayad nyo? Cash or check? Cash po. Paano mo nakilala yung si Mr. Antonio Rivera? Actually po, pinahanap ako ng property dun sa area po. So, meron naman pakilala po sa akin ng itong Datones po. Let me clarify, Mr. Chair, Mr. Yang. Ang sabi nyo, pinahanap po kayo o may hinanap kayo? May na-offer po sa akin. Actually po, meron kami mga So yun nga, may nagpahanap po sa inyo. hindi po, ako po papahanap po. Pero ang sinabi ho ninyo kanina, pinahanap kayo Hindi ng lupa. Ako po Ikaw ang naghanap. Yes po. Ngayon, bakit nagustuhan mo yung bilhin yung lupang yun? Kasi po, meron na alam ko po na meron bypass road na bubuksan po doon. Tinignan nyo ba yung lupa bago nyo binili? Opo. Nung nakita nyo, nagustuhan nyo ba? Opo. Alam nyo ho bang may picture ako dito na swamp yun, puno ng tubig? Yung lugar na yun. Andito nasan ba yung litrato? Merong litrato showing that the land is not developed yet, puno ng talahib, puno ng tubig, and I would not understand why you would buy it, no? Pero in spite of that, binili ho ninyo yun. Opo. Because po, meron naman po na bypass road, open doon. Ngayon, sa parehong buwan ng July 2022, meron ka ulit binili na lupa kay Agapito Bundok naman. Opo. Sa Barangay San Antonio, na may sukat na 5,373 square meters. Sa kabuong halagang 1,611,900 pesos. Hindi po ba? Opo. So, kung ikukumputin po natin, lumalabas lang ho ng 300 pesos per square meter. Opo. Opo, yun. Binayaran nyo ng buo si Agapito Bundok. Opo. Yun, yung lugar na yun, ba't naman nagustuhan mong bilhin yun? Kasi po, ito po, nasa gitna po yung kay Libela.
Alam mo ba yung lupang yun, binabaha, kagaya rin nung binili mo nung yung isang lupa, binabaha, walang development sa isang lugar. Nakakapagtaka lang, if I am a developer, I would look for an area which is suitable for realty development. I would not buy a land na nakita kong wala naman tao, puro talahe, puro binabaha yung lugar. So, kusang loob mo lang ito binili. Walang nag-utos sa'yo na bilhin yan. Wala po, ako po. Marami na ba kayong biniling lupa sa Mexico, Mr. Yang? Sa personal ko po, ito po. And then, after a while, itong lupang ito, binenta ninyo kay Mayor Tumang. Ganun po ba? Hindi po sa munisipyo po. Sa munisipyo nyo binenta. Ngayon, magkano na yung, kasi yung isa, yung binili mo kay Bondok, sabi mo nga, it is on record na 300 pesos lang. Ngayon, magkano naman binili sa'yo ng munisipyo yung lupang yun? 2,950 po. Ang laki pala ng kita. Binili mo ng 300 pesos, tapos binili ng munisipyo ng 2,900 pesos. I think it's 2,700, not 2,900. Baka nagkamali ka, nakalimutan mo lang. Binili ho ng 2,700 per square yung lupa. Saan ba yung binili? Yung kay Rivera o yung kay Agapito Pundok? Actually po, na subdivide na Manibago po. Pareho. Yeah. So yung kay Rivera, binenta mo ng 2,700, yung kay Bondok, binenta mo rin ng 2,700. Hindi po. Ang kasunduhan naman 2,950 po. Yung isa 2,950. Binili mo yung lupa July 2022. Kailan binili ng munisipyo yung mga lupa? Actually po, Your Honor, ikukulik ko po. Itong property po, nabili ko po siya nasa 2019 pa po. So, 2019 pa. Okay. Yes, opo. Kailan mo naman binenta dun sa kanila? Alam ko po sa May, April, something. Di bali na. Kung wala, Yes, it po. doesn't matter. The time frame does not matter. Paano nyo nalaman, kasi bumili ka ng lupa, no? Kahit na alam mong walang pag-asa. Paano mo nalaman na ang Municipality of Mexico ay naghanap ng lupa? Yun na po, hindi ko po alam po. Pero itong property na ipipili ko po, meron po ako na develop doon. Sana ipa-develop ko. Dahil ito, nung bago na i-purchasing ko siya, meron naman na bypass lot po. Actually, paluluktong po doon ng Jasa lot. Yun yung naalam ko po. So, I mean, tama po, nakita niyo po, puro gubat at baha. So that's why nakukuha ko siya po ng mababang presyo po that time. So sinong lumapit sa inyo, Mr. Chair, sinong lumapit sa inyo na interesado silang bilhin? Was it Mayor Tumang, emisary niya, tao niya? Sinong lumapit sa inyo? Meron po sila padala sa amin ng letter. Nagpadala sila ng letter. Yes, opo. And then, nung pagtapos ng pagdala ng letter, nag-meet na kayo ni Mayor Tumang. Hindi pa po din. Nasagot kami ng letter. So, after that, kailan na kayo nagkakilala ni Mayor Tumang? Since 2017 pa po. Magkakilala na kayo ni Mayor Tumang ng 2017. And then, binili mo yung lupa 2019. Yung binenta mo yung lupa 2023. Ito tanong ko lang. Since magkakilala na kayo ni Mayor Tumang, wala pa sa'yo yung lupa.
After 2 years na magkaibigan na kayo, Mayor Tumang, tsaka mo lang binili yung lupa. Hindi po kaya na si Mayor Tumang ang nag-utos sa iyo na bilhin yung lupa na yun? Hindi po. Kasi in just a matter of 2 or 3 years, ilang percent ang increase? Binili ho ninyo ng 300, binenta nyo ng 2,700 pesos. Nakakapagtaka naman na hindi naman ganun ka-develop yung era, napakataas ka agad in a matter of years. Ako din po, meron akong mga lupa, hindi naman marami, pero ang alam ko, pag-increase ng lupa, alam po natin yan, it takes 10 to 20 years before it will appreciate. It will not, any land, any realty developer knows that na yung lupa na binili mo, hindi ka agad-agad tataas yan. It will take some time. Pero this time, Mr. Chair, in a matter of 2 to 3 years, kumita ng malaki hindi natin alam kung sinong kumita rito. But anyway, as far as the documents are concerned, malaki po ang pagtaas ng presyo. Yung lupa na yung binibili ng Mexico, hindi naman develop. Wala namang tao doon. Wala namang lugar. Binabaha. So something is really fishy going on with regards to this purchase. Hindi natin mawawala sa isipan natin kung sino talaga ang kumita dito. At saka nakakapagtaka din na 2 years after nang nagkakilala kayo ni Mayor Tumang, tsaka nyo binili yung lupa. Hindi po kaya na nagkahatian kayo rito? Wala po. Ano yung binayad sa inyo ng Municipality of Mexico? Binayaran kayo, cheque, buo? Yes po. Doon sa 2 lupa, di ba? Hindi po. Sa isa. Sa isa, opo. 29.5 million? Opo. Saan mo ginamit yung pera ngayon? Ang laki-laki ng kinita mo, binili mo lang yun ng magkano? 300? So, sobra-sobrang kita ninyo. Actually po, nasa invest naman kami sa mga properties na may mga kinikita. Anyway, I want to establish, Mr. Chair, that I think this matter has to be investigated by the COA, especially the Special Fraud Audit, because something is really suspicious with regards to the pricing of the land. Anyway, kilala mo ba si Mr. Roy Gomez? Opo. Paano kayo nakilala ng Mr. Roy Gomez? Pakilala po siya sa akin po doon sa isang kaibigan po ako. Yung kaibigan Alam nyo ko ba na si Mr. Roy Gomez ay right hand ni Mayor Tumang? Nung kilala po kami, hindi pa po. Hindi ko po alam doon. Totoo po ba na si Mr. Roy Gomez ang nag-asikaso ng deed of sale ninyo between Mexico and yung ikaw mismo? Ito po sa property po. At saka si Mr. Gomez, siya po, site 9 naman niya is process po na transfer. Ano to? Ikaw ang nakipag-usap kay Roy Gomez na asikasuhin to o siya nag-offer sa iyo? Ako po. Ako po. Pero alam mong malapit si Roy Gomez kay Mayor Tumang? Opo. Alam mo ba ang balita-balita na si Roy Gomez ang bagman ni Mr. Tumang? Opo, alam po. Anyway, Mr. Chair, one last resource person na lang. May I ask my question to Mr. Roy Gomez? Sino si Mr. Roy Gomez? Mr. Roy Gomez. With indulgence of complimental. Mr. Roy Gomez, please take a seat in front. Please transfer. Actually, Mr. Chair, I really want to ask questions of Mr. Roy Gomez because he is also involved in, not really involved, but he's one of the resource persons that we invited also
dun sa isang hearing yung parte sa nahuli na droga doon kay Willie Ong because the name of Mr. Rogy Gomez also came up. Anyway, Mr. Chair, can I proceed? Mr. Gomez, kailan po kayo nagtrabaho sa munisipyo ng Mexico? Year 2018 po, Your Honor. 2018. Yes po. Nagtatrabaho pa po ba kayo doon sa Municipality of Mexico? Ngayon, hindi na po, Your Honor. Kailan nung kayo nag-resign? Nag-resign po ako, Your Honor, noong pong August 25, 2023. So, ito tatanungin kita uli, kagaya nung tinanong ko. Ikaw ba nag-asikaso ng deed of sale ni Mr. Yang? Ako po yung nag-process, Your Honor, ng process po ng transfer ng ownership. Ano ba ang posisyon mo sa Municipality of Mexico, Mr. Chair? Nung bago po ako mag-resign, Your Honor, sa supply officer po. Yes, you are the supply officer. Anong connection mo? You are the supply officer. Bakit ikaw nagpapalo up ng mga deed of sale? Bali po, inask lang po na kung may magpa-process ng mga documents for transfer. Bali, nagsa-sideline lang po kasi ako, Your Honor. Hindi ka ba inutusan ni Mayor Tumang, since you're very close to Mayor Tumang, na Roy, itong nabili nating lupa kay Mr. Yang, ikaw mag-asikaso nito? Actually, Your Honor, may basbas po ako ni Mayor na asakasihin po yung transfer from Sir A.D. Yang to the municipality, and at the same time from Mr. Yang po going to the Municipality of Mexico. Dahil alam po nila na nag-aayos po ako ng transfer ng mga lote po. Ba't mo naman naisipan na mag-ayos ka ng transfer ng mga lupa sa Mexico? Yes po, Your Honor. Though may sweldo po ako sa munisipyo, kailangan ko po kasi ng magkaroon ng extra income dahil po yung mother ko po medyo may problema po sa health. Kaya po naisipan ko pong mag-sideline po. Though ngayon po wala na po yung Natanggap mother mo ko na po. ba yung sulat ng sa Committee on Drugs regarding for you to appear on the next hearing? Your Honor, wala pa po akong na-receive. Marireceive mo yon, Mr. Chair. Yes po, Your Honor. Alam mo bang lumabas yung pangalan mo doon sa isang hearing regarding doon sa nahuli na 4 billion, ilang billion yun na droga sa Mexico? Yes po, Your Honor, napanood ko po yung Alam mo ba hearing bakit dito. lumabas ang pangalan mo, Mr. Chair? Lumabas ang pangalan mo because yung assessment Yes po, Your Honor. na pinadala kay Willie Ong dahil ang bumili ng lupa doon na pinagtayuan ng building na nahulihan ng droga pag-ayari ni Mr. Willie Ong. Ngayon, may lumabas na dokumento doon, yung sa assessment, ikaw ang pumirma. Yes po, Your Honor, ako po yung nag-receive. Pero bakit ikaw ang magpipirma? Bakit ikaw magre-receive? You are a municipal employee. Dapat ang mag-receive noon yung tao ni Mr. Willie Ong, si Mr. Willie Ong himself. Bakit ikaw ang nagre-represent? Are you an employee of Mr. Willie Ong? Ba't ikaw ang nag-receive doon sa assessment? Hindi po ako empleyado ni Mr. Willie Ong, Your Honor. Bali, pinakiusap lang po na kunin ko po yung assessment report. Mr. Chair, that is clearly illegal because you are not an employee of Mr. Willie Ong. You are an employee of the Municipality of Mexico. You are the supply officer. Yung assessment galing sa municipal assessor, tapos ikaw ang nag-receive. Ni-receive ko lang po, Your Honor. Ito ba in iutos his din ni behalf. Mayor Tumang na ikaw ang Hindi po. mag-receive? Hindi po, Your Honor. Si Mr. Willie Ong po ang Alam mo bang balita sa buong Mexico na ikaw ang bagman ni Mr. Tumang? Hindi ko po alam, Your Honor. Ngayon, alam mo na ngayon.